Good pastry. Yan daw po ang ibig sabihin ng hopya. Kaya naman, bukod sa very good ang lasa nito at sinasabing pampaswerte rin, napakadali din pong gawin ng hopya. Kaya for today's video, gumawa tayo ng flaky hopya. Ang gusto ko dito sa pastry na to, hindi mo kailangan ng mga specialty tools and equipment kasi everything you can made by hand. Siyempre, kailangan mo ng oven, pero kung wala ka talagang oven, pwede mo ding i-pan fry, yung traditional na bilog-bilog na hopya. So first, we're going to start with the pastry. Madali lang po ito ha. Kailangan lang sundan nyo talaga yung proseso. Kasi mapapansin nyo, first, meron tayong dalawang set. So, gagawa muna tayo ng tinatawag nating fatty pastry. Yan yung ipang-laminate natin dun sa ating hopya dough. And then, this is the hopya dough. Okay, so let's start with the fat pastry. So, I have here flour. Lalagay ko sa bowl. And then, this is just oil. So, pag gumagawa tayo ng hopya, maganda ang gagamitin mong mantika, yung hindi natutulog. Yung bang pag nilagay mo sa loob ng ref, nagsosolidify. Kasi syempre, when you eat it, pag nilagay mo sa loob ng refrigerator, kinagat mo paglabas, gusto mo, hindi siya nagiging sobrang tigas and dry. So, today, I'm using soya oil. This is soya oil. You can use canola oil, you can use corn oil, or kung anong oil ang makakapagpasaya sa'yo. Kung ang meron ka lang dyan ay yung nagsosolidify, wala na tayong magagawa doon. So you're just going to mix this. Mapapansin mo, itong mixture na to, para siyang magiging paste. Ayan, so it should be like a thick paste that holds itself. Hindi yung basta-basta bumabagsak. So that later, kapag nilaminate na natin yan with the dough, hindi siya mag-ooze out sa gilid. So, tabi mo lang yan dyan. Next, let's prepare the dough. So for the dough, you will be needing also all-purpose flour, white sugar, this is just salt, water. Hindi naman kailangang in order. Basta paghalu-haluin mo lahat dyan. Oil. This is just same soya oil and butter. Actually, yung mga recipe po ng hopya dough na makikita nyo mostly online sa mga cookbooks, ang ginagamit nila ay oil and shortening. Yung hydrogenated vegetable oil or pork fat. Pero syempre, alam nyo naman ako mukhang butter. So, nilagyan ko ng butter. But you can actually use lard or pork fat. Masarap din yun. So, you just mix this until it forms into a smooth, nice dough. Meron lang akong flour dito just in case nanikit sa kamay mo, sa daliri mo. You can always apply a little flour or lagyan mo ng konting mantika, konting butter, i-rub mo sa kamay mo. So you don't need to knead this kasi hindi naman po ito tinapay. So basta nag-bind together na siya, basta nag-combine together, okay na. And then, meron ako ditong plastic na mamaya i-recycle din natin. You just sprinkle it with some flour. You put this here, and then you form this into a rectangle. And you'll be needing a rolling pin. So you just form it into a smooth
rectangle. Kaya nilagyan ko ng plastic. Kung ayaw mong gumamit ng plastic, you can use silicone mat. You can even use parchment paper para na i-roll-roll kung ganon. So the size, you can form it into a, let's say, a long bond paper. And then kunin mo yung fat pastry. This is just the pastry na may oil and flour. Ilagay mo dito, pwedeng sa bandang taas, pwedeng sa bandang baba, kung saan ka mas comfortable. And then we will do what we call the book fold. Ito po, parang paggawa ng puff pastry. There are many ways to prepare this, okay? Pero kasi, since ako ay sanay gumawa ng puff pastry, doon ko po ihahalin tulad. Yun yung gagamitin kong technique para sa paglalaminate. So, to do that, I'm going to fold one side. Ikukulong po natin itong fatty pastry natin. Okay? Ayan, makikita mo, oh, mabilis mo pong mahihila yan. Hinihila lang natin. Ifo-fold mong ganon. Tapos, since perfect yung consistency ng fat pastry mong nasa loob, hindi sa yung bumabagsak, hindi yung, ay, ba't ganyan? Bakit nalulusaw? Hindi. Okay? So, ganyan din po ang paggawa ng croissants and puff pastry. The consistency of the fat inside has to be the same consistency as your dough. Okay? Tapos, ayan, harinahan mo ng konti. And then, magsisimula na tayo ng paglalaminate natin. Now, let's start. Ganito lang po kasimple yan. You roll it like that. Pag nagro-roll ka, you always start sa gitna. Okay? Little bit of flour. Kung kailangan mo siyang iurong papunta dito sa gitna, ayan, pwede mo siyang buhatin. Mabilis lang po yan. By the way, pag mainit-init po yung kusina, medyo maninikit-nikit din po ito. Huwag po kayong panghinaan ng loob dahil yun po ay normal. Okay? Pag na-roll mo na ganyan, fold it into 3 like this. Tapik-tapikin. Tapos, dalawang ikot pa ulit. Normally, gagamit ako ng dalawang plastic. Para ito, ililipat ko sa isa pang plastic. Pero, sayang ang plastic. So, ayan. Ganyan mo na lang. Normal lang po yan na medyo lalabas yung fats. Pag medyo nahihirapan ka, napapansin mong masyado na siyang naninikit, I'll show you what to do. Ang maganda lang dito sa hopia making, hindi po siya yung super strict. Hindi katulad pagka gumagawa ka, naglalaminate ka ng pang croissant, pang puff pastry, talagang may mga size na sinusunod. Dito naman, ano lang, basta ma-fold mo, makagawa ka ng layers. And then we do the last fold. Kung naninikit, isara mong ganyan, pasok mo sa loob ng ref, 30 minutes. I-rest mo doon para lumamig-lamig. Tapos pwede mong i-roll ulit. Pero itong sa akin, hindi naman siya naninikit. It looks good. And actually, may bisita kasi ako ng 4 p.m. na gusto kong pakainin ng hopia. Kaya nga po magtataka ka, di ba? Paano sila nakakagawa ng hopia? Sa mga bakery, hindi naman aircon. Kasi nga po, ito, ang hopia ay talagang good. Eto po, wag mong haharinahan. Pag ready to fold ka ng ganyan,
Don't put harina. Kung meron ng harina, pwede mong tanggalin kasi hindi magdidikit po yung layers. So, eto na yung hopia dough mo na ready na. Kung meron kang bakery, magtatanggap ka ng pa-order, mag-ipon ka na ng mga ganito. Now, if you're ready to assemble it, ganito lang kasimple. Diba? Kakita ko ng buhok. Hindi naman akin to. Kasi wala naman akong buhok. Parang palagay ko, ano ang tawag dito? Kilay. Feeling ko kilay ko yon. I-form lang natin to into a big rectangle. This is now the baston of our hopia. Madali lang talaga. O, nakikita nyo ha? Real time po ito. Walang cut. Diba? Useful kasi pag gumagamit ka ng plastic. Pansin nyo ha? I always start rolling it from the center. Ibabaston ko na. Ano yung ibabaston? Ganito lang kadali. See, ha? From here, iikot mo lang. Kailangan lang medyo higpitan mo. Walang plastic. Pero alam nyo, mas madali talaga pag may plastic. Sa hopia, ha? Hindi sa mga kaibigan. Okay. This is it. This is your hopia dough. Ready to go. Maghuhugas ako ng kamay. Kukunin ko yung filling. Iwan mo lang siyang ganyan. Hindi po kikibot yan. Yan ang kagandahan ng hopia. It's literally a good pastry. Okay, so once nakabasto na yan, pwede mo nang i-cut. So, ang kailangan natin is 50 grams. So, kukuha ko dito. Kung maka 50 grams ako. 54. Okay na yan. So, over here, makikita mo yung layering. Okay, so 50-50. Pag masyadong malaki, bawasan. Pag kulang, dagdagan. Ayan. So, eto yung ating filling. So, of course, I'm using munggo. One of the classics. Di ba naman, ang uso naman talaga munggo and then hopia ang baboy. And etong ube. So, alam nyo po ba na ang first ube hopia ay ginawa ng owner ng Eng Bitin na si Mr. Jerry Chua or also known as Mr. Ube. O, tingnan nyo kung sino ang kasama ko. The original maker of Hopiang Ube. The one and only Mr. Ube of Eng Bitin. Hello po, sir. Thank you for coming. Yes, salamat po sa inspirasyon. So, ito pong mga filling na to, kung 50 grams yung dough, yung filling naman natin is 30 grams. Binili ko lang po ito sa baking supply store. Meron pa ba tayo, Ange? I mean, I'm not endorsing it, pero I'm promoting it kasi ito po ay maganda. In-order ko lang siya sa Lazada. This is Unicom brand. Unicom ang kanyang distributor. And mura lang po siya. I'm sure there are other brands available online. Pero kung anong brand ka komportable, ako kasi nagustuhan ko to kasi see, bibilug-bilugin mo 30 grams tapos bilug-bilugin mo lang. If you want to put cheese, you want to put langka, ilagay mo dyan. Kung anong gusto mong ilagay. Kung gusto mong gumawa ng ube halaya from scratch, edi ikaw na.
Yung hindi mo gagamitin, i-seal mo, tapos room temperature lang ang nakalagay, pero since na-expose na to, ire-ref ko na po yan. Okay, now, let's assemble. Ganito lang po kasimple yan. You just get a piece of your dough, and then, you can actually do it by hand. Hindi na po ako maghuhugas, ha? Kasi gusto ko yung may mantika yung kamay ko. And then, you just press it like that. Makikita mo yung layering niya. Pag nainitan po yan sa loob ng oven mamaya, yan po ay magpapuff. Kung halimbawang natatakot ka na mapilas mo, you can use a small rolling pin like this. Ilagay mo yung filling sa gitna and then you just seal it. Like that. I-seal mo lang. And then this one, give it a nice rounding. Ay, feeling ko dapat naghugas ako ng kamay kasi dumikit yung mga ube. Walang mold. Kasi normally, imo-mold mo yan. Kung gusto mo naman i-mold, pwede mong i-mold. Maliit to, no? Yung mold ko kasi nandun pa sa pastry kitchen. Ayan, tapos ipe-press mong ganon. Okay? So, eto muna is munggo. Munggo muna tayo. Bibigyan kita ng tip. Etong dough na to, pwede mo ding gamitin for your empanada de calisquis. Kailangan lang when you're making empanada de calisquis, the filling has to be cold. Alam mo, nagtitinda po kami ng hopia, pero ako po, parang sabi ko, wag na yung hopia, bigay na natin yan dun sa mga nasa sari-sari store. Pero may dalawang kaibigan, hindi po talaga ako expert sa paggawa ng hopia. Ako inaamin ko yung expertise ko at hindi. So may dalawang kaibigan ako na pinapunta ko dito. Si Madam Norma Milicia. Hello, Miss Norma, I miss you. At si Ernst, si Erna Hagudera. Siya actually nagbigay sa akin ng malaking bowl na ginagamit ko kanina. So sila po, ang mga expert hopia makers, I believe mga 6 years ago, pumunta sila dito sa Binyan. Tinuruan po nila kaming gumawa ng hopia. Eh yung aming head baker na si Tony, pagka konti yung gawa niya ng cakes, gumagawa siya ng hopia na tinitinda namin sa shop. Okay? And by the way, habang chumichika po ako, naka-preheat na yung oven to 350 degrees Fahrenheit. Ayan. So, narolyo ko na isa-isa. And then, our next, papahira natin yan ng egg wash. So, this is just an egg that I'm going to beat. And then, we just brush it one by one. So, this is our munggo. This will give it the shine. At saka para dumikit yung sesame seeds. Because I'm going to put white sesame seeds for the munggo and black sesame seeds for the ube. Okay, white sesame seeds for my munggo. Medyo dagdagan mo kasi medyo nahuhubad po yan. Kung gusto mo naman white sesame seeds para sa lahat, go! Black sesame seeds for the ube. Okay, that's it. And the beauty of hopia is, just in case na ubusan ka ng gas, or napagod ka, gusto mo muna magpahinga, or yung oven mo ay parating pa lang. Gagamitin mo to test, makakapaghintay po siya because wala po yung leavening agent. So, okay lang na nandyan lang siya, o, diba? Waiting for you. But now, our oven is waiting for us. So, pwede na natin tong isalang in a preheated
350 degrees Fahrenheit oven for around 40 to 50 minutes. Medyo matagal-tagal po. Kung ayaw mo nang nagbabrown yung hopia, pwede mong hinaan yung oven temperature to just 300 to 325. That's what we call mestiza or mestizo. Di ba? Medyo maputla-putla. So, isa lang na natin. And balikan! Okay, so after around, umabot din ng mga 50 minutes sa oven, ihanguin na natin. So this is the ube. And this is the munggo. Nag-crack lang yung isa. 'Di ba? So eto pong hopiang to, masarap siyang kainin ng mainit, but mas type ko siya pagka pinahinga mo overnight. Or kahit mga 12 hours, niluto mo na umaga, sa hapon mo kainin. But I want to show you how flaky it is. Ayan, no, kitang-kita mo naman sa labas pa lang. Para mas maganda siya, nakita ko to sa mga hopia sa Taiwan, mag-init po kayo ng corn syrup. This is just light corn syrup. Kung gusto mong dark, pwede din para may accent. Initin nyo lang sa microwave for 15 seconds and i-brush nyo sa ibabaw. Mas maganda pong picturean yan. Mas magandang ipambenta. And the corn syrup also protects your hopia from drying out quickly. Especially kung nakahayang. Ayan, di ba, o mas kumintab. Kumuha tayo ng tig-isa. This is the munggo. Nakikita mo how flaky. And this is the ube. Umuusok-usok pa ata. Tingnan mo yung crust, ha? Kahit na super flaky, hindi siya yung pag hiniwa mo ay parang nagkakalat ng todo. Sesame seeds po yung ibang nandyan. Buo pa din to. Social. Nilagyan ko ng butter. This is the hopiang ube. I'm sure, kung may ube jam ka, or kung anong pwedeng pang feeling dyan na malapot, na meron ka yung pasty consistency, kayang-kaya mo nang gumawa ngayon din. Pagkatapos nitong video, what are you waiting for? Gumawa ka na. And i-post mo, ha? Kasi gusto ko makita kung mas maganda yung hopia ang gawa ninyo kaysa sa akin. I'm sure mas maganda ang mga gawa ninyo. Kasi pag nasa camera ka, medyo conscious kang magbilog-bilog. Pero again, normal lang po yan. Medyo may magkakarak na ganyan. O, tignan mo, pag tinulak mo naman, matatanggal yung crack. Wala namang perpektong produkto. O, the more it cracks, ibig sabihin, mas flaky yung product mo, yung pagkakagawa mo. So you have to congratulate yourself. Congratulations, self. I'm going to see you all soon. Thank you for watching. Kung meron pa kayong mga Filipino bake product or kahit na anong bake product that you want us to feature here on our YouTube channel, yung hindi pa natin na-feature, ha, ilagay nyo din po yan sa comment section. I'm going to see you all soon and sending love to all of you. Hope you like it.